Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karibin natin, kapapasok lang. Diyos ko po, delikado to, matinding utos ni PBBM, durugin ang China. Yan mga karibin natin ang ating nga alamin mula po rito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Para magdasal na sana po yung pong mga hindi manaig, yung mga nagnanais na makipagdigmaan na tayo sa China. Ganon din po yung China, hindi po manaig sa mga pinuno ng China na digmain na tayo. Kasi nakakatakot na po itong mga pronouncement, no? Tigil po muna yung mga walang katuturang atake sa mga Duterte. Hindi pinatunayan na po ni Pangulong Marcos na siya po yung presidente, no? So yung mga amuyong nadilawan, kakamping at makabayan black, manahimik na po muna yung mga talunan. Magsalita Then, tama po mga karibin natin na tumahimik na po muna itong mga hinayutak na to, no? Yung mga nagsasabing magsalita na si BP Sara patungkol po dito sa West Philippine Sea. Nako, tumahimik na po muna kayo at ipaubayan nyo na po yan kay PBBM, no? Kasi gumagawa rin naman yung ating mahal na presidente ng kanyang mga steps, no? Kung paano ito masusolusyonan dyan sa West Philippine Sea. hayaan nyo po na yung mga nanalo mag-usap-usap. Nakakabak po kasi nangako po si Pangulong Marcos na re-rest back sa China, no? At ito na po pong China ay nagsabi po na ipagtatanggol nila ang kanilang soberenya. para nabaliktad, parang tayo pa yan, no? Okay. So formally wala na po yung yun nga, friends to all, enemies to none. Mukhang lumilinaw na po yung alliance, no? Meron tayong balikatan, meron din palang balikatan, military exercise yung China. Kasama po ng China na magmi-military exercise ito pong 5 bansa sa Southeast Asia, Laos, Thailand, Malaysia. Nakalimutan ko yung dalawa, no? Malaysia at Thailand. Ay, Vietnam pala. Hindi ko alam kung kasama yung Malaysia kasama. Hindi ko alam kung Thailand kasama, basta Vietnam kasama. Mga kapitbahay po natin, no? Tayo lang po sa Southeast Asia ang outsider. Sayang po lahat ng mga ano po natin ng pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte. Kaya po mawawala po yan lahat pag nagsimula po tong, alam nyo, pag mga ganyan na po yung pronouncement, nakakatakot na po. Basta po, eto, tigilan ninyo na yung mga kalokohan nyo na Duterte kayo ng Duterte. Lahat po ng mangyayari ngayon sa West Philippine Sea, wala na po yung Duterte dyan, no? Hindi ko po sinasabi. So yun mga karibin natin, nakakabahala. Kasi isipin nyo mga karibin natin, mga kababayan, na yung mga kasama pala sa military exercise ng China, mga kapitbansa lang natin. Ito sanang mga bansang ito, mga karibin natin, no? Ito, opinion lang po ito, Ito po sanang mga kapitbansa natin, no? Mga kapitbahay natin bansa. Ito po sana yung mga matitindi sana yung pagkikipagkaibigan natin dito, di ba? Strong dapat, no? Yung relationship between this country. Pero wala. Kumampi po sa China. So ano po ba ang implication nito mga karibin natin? No? Na yung mga kalapit nating mga bansa
kumampit po sa China. Ito para sa akin mga ka-review natin, delikado po ito, no? Kasi mga malapit lang to sa atin 'di ba? At malamang sa malamang kayo mga ka-review, 'di ba? Nababahala rin po ba kayo dito? Kasi napakalapit lang po nila. Madali lang po ito para sa kanila. 'Di ba? Kung talagang siseryosohin nilang Pilipinas. 'Di ba? Yung mga napiling alay po, no, ng ating administrasyon ngayon, ano pa? Nasa malayo. 'Di ba? Well, anyway, mga ka-review, kayo, ano po bang reaction nyo dyan, mga ka-review, yung mga kapitbansa natin umanib na po, no? May military exercise with China. Sabi na magsisiyan tayo. Wala tayong magagawa eh. Yan yung direksyon na gustong tunguhin ng ating Pangulo. Ang dami na nag-warning na ito pong pagbalik natin sa one, yung balik tayo sa friends to one, hindi po kapaki-pakinabang, no? Marami po talagang mahirap po talaga pag sunod-sunuran po yung yung mga namumuno sa atin. Anyways, gusto po nila ipakita na matapang po tayo. Sana po yung mga politiko, yung mga anak ng politiko, ilan yung anak ni Pangulong Marcos, no? Sana makita natin na kayo nangunguna. Sana po yung mga anak ng mga politiko na yan, ang pangunahan po ninyo yung pagsakay ng barko papunta po diyan, no, sa West Philippines. Alam po ninyo, So, isa pa yan, mga ka-review natin, no? Itong mga malalakas, no? Malalakas dumaldal, malakas ang 'di ba? Malakas po ang kanilang loob na makipaggera dito sa China. No, itong mga politikong ito. Malamang sa malamang, mga ka-review natin, una pa pong itong lilipad. Kasi tayo namang mga masa, wala naman tayong kakayahan lumipad agad-agad, 'di ba? Papuntang ibang bansa. Sino po bang mayroong kakayahan na mag-abroad agad pag sumiklab na po ang giyera dito sa Pilipinas? Dito ring mga politikong ito, mga ka-review natin. Kaya malakas na malakas ang kursunada ng mga to, no? Na makipaggera sa China. Diba? Naalala ko lang po yung sinabi po ni DND Secretary Gibo na baka lang. Hindi po umabot ng 3 araw, no? Yung ating mga kagamitan sa pandigma, di ba? Kapag maggera ang China at Pilipinas. At saka sino po ba ang sino po ba ang maapektuhan talaga dito, di ba? Tayong lahat, mga ka-review natin. Maliban po dun sa mga mayayaman na pwede pong magtago sa ibang bansa. Di ba? Pwedeng mag-abroad agad. Wag namang ganoon. Wag namang ganoon kasi hindi naman lahat ng Pilipino ay makakalipad, no? Makakapag-abroad, makakapag-migrate kung saan man walang gulo. Diba? Marami pong Pilipino ang matitira dito sa Pilipinas at sila po, no? Ang apektado pag sumiga na itong apoy na ito, no? Sa totoo lang po, ito po, nagsalita na po yung Pangulo ng Pilipinas. Hindi po kami ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit na po anong tutol namin yan sa gera, kahit na po sabihin natin na ayaw natin ng digmaan, ang magpapasya po yung Pangulo ng Pilipinas, no? Ito po, pakinggan po natin. Siguro marami nagbubunyi sa inyo ngayon ng mga supporters. Filipinos do not yield. President Ferdinand Marcos stands firm that the Philippine government will not surrender the country's sovereign rights over the West Philippine Sea and will not be deterred by China's threat amid its recent intimidation.
Eto lang mga karibin natin, i-share ko lang sa inyo, may nag-comment kasi, no, sa last video na about nandito. Sabi niya po, siya po ay 60 years old na at handa po siyang makipaglaban sa West Philippine Sea, no, mga karibin natin. Ang naisip ko lang, ikaw 60 years old ka na, paano yung kung may anak ka man, apo, di ba? Na maaring maapektuhan, no? O, kasi hindi naman po lahat ng bagay sa mundo ay nakukuha po sa tapang, no? O, alam po natin na ipagtatanggol po ang sariling atin, di ba? Pero malaki po ang ano niyan eh, malaki po ang magiging kapalit na kapag yan po ang ipinagpatuloy. Pero gaya nga po ng sabi ni Sir Badong Aratiles, mga karibin natin, wala po tayong magagawa. Kung, di ba, yan ang maging desisyon ng ating Pangulo. Kasi siya po ang susundin ng armed forces, no, ng ating bansa. Sandatahang lakas ng ating bansa. Siya po ang susundin, no. Hindi po si Franz Castro, hindi po si Reza Hontiveros, no. Si PBBM po ang susundin. Actually, hindi na po intimidation yan eh. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response. Meron pong response and countermeasures package. Package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Alam niyo po, ako, sumobra naman, no? Hinihiling ko talaga na, di ba, sabi ko nga, makipag-tirahan na po tayo ng tubig. Kung tinitira po tayo ng tubig, tirahin din po natin ng tubig, no? Okay lang ako ron, eh. Pero yung iba po tong sinasabi ni Pangulong Marcos, eh, no? Ang sinasabi niya, there shall be, hindi po defensive, eh. Hindi po yung pag tinira tayo, meron din tayong maglagay rin tayo ng mga pambomba ng tubig. Hindi po ganun yung sinasabi, no? Kung uunawain po natin, ito po ang sinasabi niya. There shall be implemented by the relevant national government agencies, instrumentalities, a response and countermeasure. Response po eh. Babawi tayo, re-rest back tayo. Alam niyo po, sa kung mga usapin po yan ng sports, ang sarap pong pakinggan, no? Talo tayo sa China. Bawi tayo, no? Kaso hindi po sports to. Yung tayo na, yung ibig sabihin na tayo na po yung babawi tayo, hindi na po to defensive, eh. Buhay na po ang ano Yung dito. humihingi po tayo ng Pinag-uusapan. response sa Pangulo. Dalawa yung sinasabi natin gusto natin marinig, no? Makikipagbombetan tayo ng tubig pag binobombe tayo or dadaanin natin sa mabuting usapan. Mukhang wala pong pronouncement na dadaanin sa mabuting usapan. No? Wala riyan. At hindi rin po yung makikipagbombetan tayo kung bubombetin tayo. Response, ibig sabihin, babawian natin. Ngayon, kung hindi po kayo takot, matatapang pala kayo. Ako po kasi natatakot ako kasi, di ba? Gusto mo yung masaya sa Pilipinas, eh. Okay lang sana kung ito pong mga tao na to ay makakatiyak tayo na walang iwanan sa Pilipinas. Kasi tayo, gustuin man nating umalis sa Pilipinas. Wala naman tayong pupuntahan na ibang lugar, eh. Anyways, deliberate and reasonable in the face of the open. So, hindi naman tayo, siguro ang sinasabi ni Pangulong Marcos, hopefully, ang sinasabi niya rito ano lang, no? Yung bombahan lang ng tubig. Sana naman hindi po yung iba pa, no? Okay, we seek no conflict with any nation. Mabuti naman po, mahal na Pangulo. More so nations that purport and claim to be our friends. But we will not be cowed into silence. Okay po yan. Naniniwala po kami na hindi po tayo dapat nananahimik
submission or subservience. Filipinos do not yield. Ang bibigat po nito, no? Ang bibigat po nito, sana ito tokis lang, no? Kasi itong lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos ay tokis lang para mauwi po to, no? Yung pong mga may kalmadong mga utak ay makumbinsi ang bawat panig na mag-usap. Kasi wala po sa sinasabi na open pa sa usapan eh. Babawian natin eh. Parang ganun yung gusto eh. At sana tumigil na rin po muna yung kaatake sa mga Duterte, no? Wala, labas na po yung Duterte rito. Iba na po yung pinag-uusapan. Duterte pa rin kayo. Alam niyo po, tigilan niyo na yung mga imagination niyo. Hindi po masisira yung mga Duterte dyan sa mga ginagawa ninyo, no? Okay. Ang nakakatakot nito, may binabanggit pa po si Pangulong Marcos. Ito po, dito ako kinabahan eh. Okay lang yun sa atin na gaganti tayo, no? Pero dito po ako kinabahan. Dito po sa matinuran ni Pangulong Marcos na ito. The President also said, the Philippines was in constant communication with allies, partners, and friends in the international community. Dito po ako no? Kasi Kaya naman pala mga karibin natin malalakas ang loob, no, ng mga ito. Ha? Kasi nandyan naman pala yung mga allied countries. Oh, di ba? Nandyan naman pala eh. Kaso nga lang mga karibin natin, pag nagkagera bang Pilipinas at China, no? Titirahin din po ba ng China yung ibang bansa or Pilipinas lang talaga? Di ba? Sino po bang mapapahamak dito? For example lang yung lahat ng allied countries natin, mga western countries, pumunta na dyan sa sa West Philippine Sea. Tapos gera na talaga. Titirahin din ba ng China? Baka tayo lang, di ba? Baka pain lang tayo dito, walang hiya. Baka pinapain lang tayo dito, mga karibyo natin, yung respond ni Pangulong Marcos, mukhang dahil sa constant communication niya with our allies and partners. Kasi kailan ba tayo binombit? Ilang araw na, di ba? Tapos ngayon lang nagpahayag. Sana, kung ito, binombit tayo ngayon, tapos nagpahayag si Pangulong Marcos, pwedeng itong sinasabi ni Pangulong Marcos, pwede pa nating i-take na ito ay dahil sa galit, no? Nakita niya na talagang tinira direkta yung ating supply ship. No, yung immediate reaction ng isang leader na galit, no? Babawian natin yung China, 'di ba? Yun yung sana kaso po ito nakalipas na yung ilang araw na cool down ka na . Kung ito po immediately after na binomba tayo, nagsalita si Pangulong Marcos ng mga ganito. Ulitin lang natin kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos. Relevant national government agencies, there shall be implemented over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies a response and countermeasures, no? Ibig sabihin, napag-isipan na to ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi na po to out of kaya meron talagang response. At ang nakakatakot dito, sinabi niya to after niyang magkaroon ng constant communication with allies, partners, and friends in international community. Pero before po nito, magko-conduct na rin po yung China ng mga military exercise with our ASEAN neighbors, no? Tayo po, solo tayo sa ASEAN, sa mga ASEAN. Ibig sabihin, pag nagkagulo po dyan, hindi lang po China ang posible natin makalaban. So yan mga karibin natin, pag sumiklab po ang gera, hindi lang po China ang ating maging kalaban, maging po ang ating mga kalapit bansa. Ay nako mga karibin natin, talagang kung sa laro pa ito, sa chess mga karibin natin, mati na po tayo, no? Mati na po tayo ng China. Kasi yung mga pawn natin nasa na malalayo mga karibyo, samantalang yung mga pawn ng China, nandiyan lang, mga kalapit lang na
pwedeng makipagpalitan ng ano, di ba? O, ano sa palagay niyo mga karibin natin, ha? Ako speechless mga karibin natin kasi nakakatakot na po ha. Nakakatakot na kasi biruin mo, mga kalapit bansa pala natin. Akala ko kasi noon, yung mga kalapit bansa natin, may problema din po dito sa China. Di ba? Pero bakit ngayon, mayroon silang military exercise? Ibig sabihin, pag ikaw nakipag balikatan, di ba? Sa kalapit mong bansa, ibig sabihin, strong po ang relationship ninyo, di ba? O parehas ngayon sa US, di ba? Nandito sila sa atin, may mga EDCA sites. So meaning strong, di ba? Yung relationship. Ang problema nito kasi nag-iisa lang tayo dito tapos yung mga kalapit bansa natin, o ikaw, hindi ka ba natatakot? Ha? Na nasa malapit lang pala yung mga pwedeng maging kalaban natin, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon at emosyon, yan. Sa balitang ito, i-comment na lang po sa baba at para malaman po ng ating mga kababayan kung ano man yan, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.